Rebecca's POV. Mami! Sigaw ko kaagad pababa ng hagdan nang magising ako dahil sa maagang pagtawag ni Secretary Philip sa akin. Iha, dahan-dahan lang sa pagbaba ng hagdan. Si Dad nakakalabas pa lamang nito sa silid nila. Sumunod naman si Mami. Yung sekretary ni Vladimir, maaga akong tinawagan. Medyo nabwisit nga ako ng kaunti kasi nagising ako. Pero maganda naman ang sinabi niya sa akin. Ngumiti si Mama. Ano yung magandang sinabi? Hihiwalayan na ba ni Vladimir si Talia? Nope, pero baka mamaya sabihin niya na yan ng personal. Nagyayaya si Vladimir na makipag-lunch sa kanya. Pakiramdam ko, Mami, parang magpo-propose siya sa akin. Sa isang mamahaling restaurant niya tayo tatagpuin. Sobra akong nananabik at parang maiihinga ako sa pananabik. Wala na, talo na si Talia. Saka ako tumawa. So kailangan na i-cancel ulit ang appointment mo ngayon sa mga pasyente mo, Rebecca. Singit ng pinaka-killjoy sa bahay na ito. Si Kuya Simon na parang namamatay na nga sa inggit dahil nga sa swerteng dumadating sa akin. Si Vladimir lang sapat ng swerte yan sa akin. Anong sa tingin mo, Kuya? Konti na lang na oras ang paghahanda ko sa lunch date namin. I mean, Mami, Daddy kasama pala kayo. Kaya nga naisip ko na hindi lang ito simpleng kainan lang sa labas. Proposal na ata ito. Siyempre tutulungan ko na si Vladimir. Magkukunwari akong pupunta ng banyo. At tsak kukunin na niyang approval niyo, Mami. Alam niyo nang sagot diretsong oo. At walang paligoy-ligoy. Para ito sa kaligayahan ko. Alam niyo yun. At ikaw, Kuya Simon, kung concerned ka sa mga pasyente ko, pwede mo namang i-take over yung appointment ko ngayon. Bullshit. Naikinatalikod nito sa akin. Simon, ako din. May mahalaga akong operasyon ngayon. Maaari bang ikaw na lang ang mag-substitute para sa akin? Si Daddy at ang boses niya nananabik din dahil sa sinabi ko. Nabuko kasi yung plano ni Daddy at naintindihan ko na siya. Nag-aalala lang siya ng gusto ko yung pagpipilitan nila na ako ang i-arrange marriage kay Vladimir at may gawin itong masama sa akin. Mas mabuti na lang daw si Talia yun. Okay, pero nang dahil sa nangyari, naging komplikado ang relasyon namin ni Vladimir. Dahil lang sa pagpasok ni Talia sa eksena. Bakit kasi walang ginawang masamang plano si Vladimir kay Talia? Huwag niyang sasabihin sa akin. Love at first sight ang nangyari. Ako ang first love niya. Ako. Kahit nga ang diary na yun, ang talagang may-ari nga ay si Talia. Bubita naman si Talia para hindi niya maalala kung sino talaga si Vladimir sa buhay niya. Bumaba ako sa hagdan na naghihintay nga sa akin sila Mama at Papa. Anong sa tingin mo, Mami? Mahuhulog na po ba ng tuluyan sa akin si Vladimir? Rebecca, ang ganda mo sa damit na yan. Siyempre dapat lang na maganda dahil ang bagsak nito sa basurahan. Tara na. At habang nasa kalsada nga kami papunta sa restaurant, may nakalimutan akong gawin at parang hindi ko mapipigil ang sarili ko. Pinagpapawisan na ako ng sobra. Bakit kasi nakalimutan ko pa? Hindi maganda ang pag-poop ko ngayon. Nakakainis, ang sakit na nito. Mami, ibaba niyo ako sa malapit na palikuran. Bakit, Iha? Dali! Na hindi ko na nga sinagot ang tanga niyang tanong. Naghanap naman sila ng malapit na palikuran at agad akong pumasok doon at pinakawalan nga ang dapat pakawalan. Lintik naman. Nang makalabas ako sa cubicle at tinignan kong sarili sa salamin, napalingon ako sa babaeng bigla na lang ay nahulog sa sahig at nagkalat ito. Mga pregnancy test, ngunit ang hindi ko inaasahan, ito yung personal na katulong ni Talia, hindi ba? Anong gagawin mo dyan sa PT? Miss Rebecca, huwag mong sasabihin para yan kay Talia. Hindi po. Akin po ito. Hinablot kong buhok niya. Huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling, Miss Rebecca. Kaya binitawan ko ito. Pero nang bumalik ako sa sakyan, hindi ako mapakali sa nakita ko sa PA ni Talia. Hindi maaari na magbuntis si Talia. Hindi. Maaga kami dumating sa restaurant kung saan pinareserve na nga ito ni Vladimir para sa amin. Ngunit hindi ko inaasahan, isang mesa lang pinareserve, hindi man lang buong restaurant. Nagmumukha tuloy na ang cheap. Heist, wag na wag niya akong tinitipid. Pagpapaganda ko pa lang nga papunta rito, grabe ng puhunan ko. Siguradong maaga yun na pupunta rito dahil nga dapat na inihanda na muna ang kanyang sarili sa sorpresa. Tama bang nandito na tayo, Ma'am? Dad? Hayaan mo na hindi maging kampante si Vladimir sa'yo, Rebecca. Si Ma'am. Sa bagay tama siya.
Dapat lang ipinapakita kung sino ang may kontrol sa mangyayaring relasyon sa pagitan namin ni Vladimir. At ako dapat ang may hawak nun. Ngunit hindi namin inaasahan na lumipas ng 1 oras ng pinag-usapan. Tumawag na ba sa'yo, Rebecca, si Vladimir? Tatawagan ko. Tinatawagan ko ito, ngunit hindi niya sinasagot. Hindi niya sinasagot. Ang sekretarya niya. Napatango ako at tinawagan si Secretary Philip. Sinabi mo hindi ba sa akin na ganitong oras kami sisiputin ni Vladimir? Oh, asa na siya? Nakalimutan? Huwag mo sa akin sasabihin na nakalimutan ni Vladimir. Malilintikan ka sa akin. At walang pagdadalawang isip na pinapakita ko na nga kay Secretary Philip ang ugali ko. Ugali na kapag nasa harapan, malaanghel ako dito. Lalo na nga sa harapan ni Vladimir. At kapag nasa kabilang linya naman, hayaan mo na siyang mag-isip kung gaano nga kahaba ang sungay ko. Sa asar na nararamdaman ko. Hindi nila ako tinatratong espesyal. Deserve ko naman yun dahil mahal ako ni Vladimir, hindi ba? Pupuntahan ko siya ngayon din para ipaalalan tungkol dito. Miss Rebecca, at ibinaba ko ng tawag ko. Nagsasayang lang ako ng ganda sa ginagawa ng Secretary Philip na yan. Halos 15 minuto kaming pinaghintay pa ni Vladimir at maya-maya nga dumating na ito. Nang makita niya kami, kaagad ako ngumiti sa kanya pero mukhang ibinibigay niya sa akin, poker face. Bakit naman Vladimir? Siguro dahil na-miss niya na ata ako at marami siyang hinaharap na problema sa kumpanya. Ayon na rin sa mga dinadahilan niya kapag hindi siya nakakapaghapunan sa bahay namin. Hindi na ako makapaghintay na makalapit siya sa akin. Ako na ang tumulay ng distansya namin at binati siya na isang mainit na yakap. Napakabango niya. Heto ang lalaking gusto kong makayakap habang buhay. Amoy pera at galante. Pero hindi ko naramdaman ng yakap pabalik sa akin kung hindi kinalas pa niya ako at tuluyan nang pumunta ng mesa na parabang wala siyang pakialam sa akin. Hinuhuli ko man ang kamay niya para makipag-holding hands sa kanya, ngunit parang iniiwasan niya ako. Hindi ito maganda. May sinabi ba sa kanya si Secretary Philip tungkol sa boses ko kanina sa phone? Hindi man lang din niya ako pinaghila ng upuan. Sinadya ko ngang mapaupo sa upuan na hindi pa nahihila. Pero wala, nauna na siyang naupo. May problema ba, Vladimir? Hindi ko na nga napigilan ang aking sarili. Pero muling hindi niya pinansin ang tanong ko. Kung hindi, napa-order na siya ng nais nito. Hindi pagkain ko, hindi kape lamang. Tinanong ko siya kung yun lang ang pananghalian niya. Pero sinagot ako ng pabalibag at sinabi nga niya ang sagot sa tanong ko sa tuwing kumakain siya ng hapunan sa amin. Pinagluluto ko siya at malalaman ko ngayon na hindi pala siya nasasarapan. Peke lang bantang at ngiti niyang ibinibigay sa akin? Anong ibig sabihin nito, Vladimir? Dahil sa mga sinasabi pa lang niya sa akin para na akong sinampal. I want to disclose now my decision. Hindi plano kung hindi desisyon? Lumingon siya sa akin. Yes, Rebecca. Nawala yung dear na tinatawag niya sa akin sa tuwing umuwi siya sa bahay. Kinakabahan na ako sa sinasabi niya. Hindi ito maganda. Ngunit tanong mas gusto niyong gawin? Ang kumain na muna o pag-usapan na natin ang desisyon ko? Para saan ang desisyon na yan, Vladimir? Tungkol na ba yan sa paghihiwalay mo kay Talia? Si Mama, salo nito sa akin dahil napansin na niya ang pananahimik ko. Kasalanan nila ito kung bakit ito nangyayari sa akin. Kapag hindi ito magandang sasabihin ni Vladimir, kasama sila sa hindi ko papatawarin. Parang ganun na nga, Doktora Carlota. At kahit ang pagbigay respeto niya kila Mami nawala na rin. Ano sa tingin niyo? Kakain muna kayo o nais niyo nang marinig ang kailangan na pag-usapan? Vladimir! Namumuo na sa mga mata ko ang luha. Napatitig naman ito sa akin. Sa tingin ko, kailangan nga muna niyong kumain. Hindi ko nais na umarte sa Rebecca na mawala ng malay dito. Hindi mo ba ipagpapatuloy yung pinag-usapan natin na makikipag-divorce ka kay Talia? Hindi pagkain ang pinunta ko rito. Kung hindi nga inaakala na matutuldukan nitong paghihirap ko. Naiiyak na ako. Rebecca, hindi ko kailangang hiwalayan ng asawa ko. She is perfect to be my wife. Hindi ko siya ipagpapalit kahit nga kaligayahan ko pa sa nakaraan ang nakataya. Masaya ako sa kasalukuyan at hinaharap na makasama si Talia. Well, hanggang dito na lang ata ito. Wala na akong pakialam sa pangakong binitawan ko sa'yo. Advice ko lang sa'yo, Rebecca. Tumigil ka ng panghawakan ng nakaraan. Tumingin ka sa kasalukuyan. Saka tumayo na siya at bigla kong hinawakan ng kamay ni Vladimir. Huwag mo itong gawin sa akin, Vladimir! Huwag! Niloloko ka lang ni Talia! Pinaglalaroan lang niya tayong dalawa. Ako ang dapat nakasalukuyan mo ngayon. At ang hinaharap, hindi siya. Please lang, mahal na mahal kita, Vladimir.
ngunit kumalas lang si Vladimir sa kamay ko. Since hindi niyo naman kapamilya si Talia, walang koneksyon na makukuha ang pamilyang Montejo sa amin. Vladimir! Hindi makapaniwala si Papa. Iiwan mo na lang talaga ng ganitong anak ko? Gaya ng pag-ambandonan niyo kay Talia, ganun nga. Hindi namin inambandonan si Talia. Sadyang nalaman lang namin ngayon na inahas ka ni Talia sa anak namin. Bulag ka ba? Si Rebecca ang pinangakuan mo. Tapos, hanggang dito na lang Dr. Walter ang pag-uusap natin. Vladimir! Muli ko sanang pipigilan siya, ngunit hinarang na ako ng mga tauhan niya. Kaya wala na akong nagawa kung hindi. Yung isang umaga na nagising ka sa bahay namin, buntis ako at may nangyari nga sa atin noong gabing yon. Pati bang pinabubuntis ko ngayon? Tatalikuran mo? Hindi nga ako nagkamali. Tumigil siya at tumarap nga sa akin, nakakunot ang noo niya. Ngunit napatitig ito sa tiyan ko. Alam kong wala kang maalala at tatanggihan mong dinadala ko. Pero sa pagkakataon na ito, since nga tatalikuran mo na ako, nais kong ipaalam sa yung sitwasyon ko. Buntis ako, Vladimir. At ngayon ko din sana balak sabihin yun sa'yo. At kunwaring hinawakan kong tiyan ko. Kung ayaw mo panagutan ako, okay lang. Hiling ko lang sana ang mabigyan ng kompletong pamilyang anak ko. Pero gaya nga na sinabi mo, Vladimir, ang kahapon ay parte lang ng kahapon. Wala nang lingunan. Sana maging masaya kayo ni Talia sa desisyon mo. Talia's POV. Bigla akong nasamid habang umiinom ako. Ang sama. Kaya napaubo-ubo ako at tinulungan na nga ako ni Manang Doris dahil parang maibubog ako ng dibdib ko sa sobrang paninikip bigla. Para bang may tubig na pumasok sa lungs ko hanggang sa kumalma nga ako. Sino kasi bigla na lang iniisip ako at binabanggit ang pangalan ko. Tinulungan ako ni Joy na makabalik sa silid ko para makapagpahinga. Nang biglang, Madam Duralte, napansin ko lang, hindi pa ba kayo dinarat na ni Bloody Mary? Ang ibig sabihin niya ng Bloody Mary ay yung menstruation ko. Simula nang kinasal kayo ni Master Vladimir at 2 buwan na nakakalipas, hindi pa kayo dinaratnan? Hindi po kaya... Nanlaki ang mga mata ni Joy. Bunti. Tinakpan ko ng bibig niya bago pa man niya banggitin ang salita. Shh! Kukumpirmahin ko nga sana ngayon. Ngunit sinabi naman ni Vladimir na hindi ako maaaring lumabas. At nais ko sana munang ilihim ito kay Vladimir. Pero nakita mo naman kanina, talagang desidido siya na samahan ako. Madam Duralte naman bakit niyo ililihim sa kanya? Ang selfish niyo niyan. Siyempre dapat sabihin niyo kaagad sa daddy ng baby niyo sitwasyon niyo. Matutuwa niya ng labis si Master Vladimir at all Master Duralte. Madadaragdagan na naman niya ng sahod ko. Joke lang, Miss Talia. Sa tingin mo, buntis ba ako? Napansin ko na lumaki ng balakang niyo, tapos yung braso niyo, at madami na din ang kinakain niyo. Hindi na nga kayo conscious sa mga kinakain niyo, Madam Duralte. Talaga ba? Matakaw na ako? Normal na yun, Miss Talia, kung talaga nagbubuntis kayo. Mabuti ng healthy ang baby habang nasa loob ng tiyan ng mami. Kain ka ng marami at masustansyang pagkain, Miss Talia, palagi. Teka lang, Joy. So, okay lang ba na sabihin ko mamaya kay Vladimir na sasamahan niya ako sa isang OB-GYN para magpakumpirma kung... Nais niyo po bang bilhan ko kayo ng pregnancy test? Oo, yan nga ang kailangan ko, Joy. Sige, Miss, ibibili ko kayo. Maraming salamat, Joy. Nalaman ko kay Manang Doris na tumawag sa Secretary Philip dito. Paripaalam sa akin na hindi makakauwi ng 1 linggo sa bahay si Vladimir at hindi ka maaaring lumabas sa loob ng 1 linggo, Madam Duralte. Ha? Bakit? Yun ang huling sinabi ni Secretary Philip sa akin. Siguradong hindi nga niya alam ang isasagot sa tanong ko. Kaya pumunta ako ng kwarto upang kunin ang aking phone at personal tawagan si Vladimir. Tumutunog naman ang phone niya pero hindi nito sinasagot. Nakatatlong miss call ako hanggang sumuko na nga lang ako. Dahil baka abala talaga yung tao. Mamaya ko palang tatawagan at tatanungin kung bakit naman kailangan ko manatili sa bahay niya ng 1 linggo na hindi man lang ako maaaring lumabas. Hinintay ko si Joy na makabalik ng gabing iyon at labis na ako nag-aalala sa kanya. Dumating na po ba si Joy? Tanong ko ulit kay Manang Doris. Hindi pa, iha. Nag-aalala na ako para sa kanya. Lumipas nga 1 linggo. Hindi sinasagot ni Vladimir ang aking tawag at hindi umuwi si Joy. Sinasabing tuluyan ang napaawol. Hindi na din ito makontak at ni minsan hindi ko malang nga nakausap si Vladimir. Kahit paano may kung ano sa akin na nagtatampo. Magandang umaga, Mrs. Doris. 1 linggo na kahapon. Siguro naman maaari na ako lumabas dahil may gagawin lang ako. Ipapaalam ko sa sekretarya ni Master Vladimir. Huwag na po. Alam kong napakaabala nila.
Mag-iingat naman po ako at hindi magpapakilala kaagad kung kani-kanino. Madam Doralte, isasama ko na din ang lady bodyguard ko. Kaya no worries Mrs. Doris. Wala na itong nagawa ko hindi payagan nga ako. Para sa peace of mind ni Vladimir, sinabi ko na lang kay Mrs. Doris na wag na ipaabot kay Vladimir ang tungkol sa paglabas ko. Uuwi po kami kaagad. Asahan ko Madam Doralte. Bala ko sanang puntahan si Kuya Simon pero hindi magandang idea yun dahil nga sa sinabi ng Old Master Doralte nitong nakalipas na mga araw. Restriction sa pamilyang Montejo na hindi muna nila ako lalapitan. Kapag ako ang gumawa noon, may ilalagay ko lang sa alanganin si Kuya Simon. Kaya nagpahatid ako kay Manong driver sa isang klinik na isa kong kaibigan ang namamahala, si Gwen, isang registered midwife at kinuha niyang kurso na yon para nga siyang humalili sa ina niyang namamahala dati noong klinik nila. Di nito inaasahan ang pagbisita ko at nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon ka lang napadalaw, Madam Doralte. Shh! Pigil ko sa kanya. Buti na lang nandito kami sa opisina nito. Bawal? Napatango ako sa kanya. Sa bagay, mabangong pangalan mo sa mga kidnappers ngayon. Isang Madam Doralte eh. Pero bes, sayang ng pagkapanalo mo ng corona na Miss You para mag-asawa ka agad. Hindi na ba talaga nakapaghintay yung asawa mo? Ngumiti na lamang ako sa kanya bilang tugon. Hays, ngiting yan. Alam kong ayaw mo nang pag-usapan ng tungkol dyan. Alam kong hindi pagbisita ang pupunta mo rito. Lalo akong ngumiti ng matamis. At napasinghap si Gwen. Huwag mo sabihin nandito ka para magpatingin. Oo, 2 buwan na kasi akong hindi dinadalaw. Ano sa tingin mo? Sa mukha mo, sa katawan mo na medyo tumaba ka. Buntis ka nga, bruha. Ha? Pero yung ngiti ko hanggang tenga ko nga. Pero idadaan natin sa test para 100% komportable kang sabihin sa asawa mong buntis ka. Thank you, Gwen. Isang maliit na babae si Gwen, pero kung kumilos siya napakabilis. Lahat ng dinaanan namin na test, palagi niya akong pinapangiti. Hanggang sa hawak na niya ang isang papel. Tada! Ibibigay ko ba sa'yo o hindi? Ngiti ulit ang isinagot ko sa kanya. Talia, huwag mo sasabihin ngiti din ang ipapambayad mo sa akin. Ay hindi, kahit nga ikaw ang magiging ninang ng baby ko. Hay nako, kung ako nga ang ninang ng baby mo, huwag mo na lang akong bayaran. At saka ikaw din ang kukunin kong obi ko at kakausapin ko dito si Vladimir. Akin na Bessie, siguraduhin mo lang ha? Sana mapapayag mo. Para sa araw ng christening, alam kong mga pogi at mabigat ang bulsa ng pupunta sa binyag. Baka doon ko na din mahanap ang forever ko. At pinigay na nga nito sa akin ang resulta. Nang tingnan ko, buntis nga talaga ako. At ang puso ko napunungan ng kagalakan ng mga oras na yon. Sa loob ng sasakyan, naglakas loob ulit ako na tawagan si Vladimir para sabihin sa kanya ang balitang ito. 2 buwan na akong buntis. Kaya pala yung namumuong bilbil ko sa tiyan, hindi pala yung bilbil ko, hindi baby bump. Andyan ka na pala baby namin, na napahimas nga ako. Habang tumutunog ang phone ni Vladimir, ngunit bigla lang itong pinatay ni Vladimir. Ilang beses na niya akong pinapatayan ng phone at parang hindi na ito aksidente. Nang makauwi ako sa mansyon ni Vladimir, sinalubong kaagad ako ni Mrs. Doris. Natutuwa siya na paninindigan ko nga ang sinabi ko sa kanya na uuwi din naman ako kaagad. Si Vladimir, nakauwi na po ba? Madam Doralte, umiling ito. Anong sinabi sa inyo ni Secretary Philip? Wala siyang binabalita sa akin, Madam Doralte. Talaga po ba? Maaari niyo po ba akong ipaghanda ng paborito ko? Sige, Madam Doralte. Maraming salamat ho. At tumakit na ako sa silid. Kaagad ako nahiga sa kama at sa bahay ngang ito, 1 linggo na walang gumulo sa akin. Pero naguguluhan ang aking isipan. Same time. Natatakot na ito ang ginagawa ni Vladimir para iwasan na ako at gawin ang divorce sa pagitan naming dalawa. Si Ate Rebecca, kamusta na kaya siya? Sa tingin ko pinaglalaban niya pa rin ang nararamdaman kay Vladimir. Kahit nga pinagbantaan na siya ng Old Master Doralte. Nagmamahalan sila Talia at ikaw? Lihim mo na nga rin namin namahal si Vladimir. At lalong nagiging komplikado dahil 2 buwan ka na palang buntis. Napabuntong hininga ako. May kumatok. At yung pinaghanda ko ngang fruit salad. Kakainin ko po yan sa may terrace. Dumiretso doon ang katulong at kaagad naman akong sumunod. Naupo ako sa upuan at nakatitig nga sa malayo. Napakaganda ng panahon pero mamaya lang. Gabi na naman. Uuwi kaya si Vladimir? Naubos ko na ang nasa malaking bowl ng fruit salad. Hindi na ata ako magtataka, hindi ba? Buntis ako.
So pagkatapos nito, ano kayang magandang gawin? Meron pa pala akong kailangang ipagpatuloy, yung pag-aaral ko sa mga mamahaling bato. Saka nga yung ginagawa kong alahas. Isang bracelet na kung baby girl ang baby namin ni Vladimir, sa kanya ko ito ibibigay. Habang abala ako, namalayan ko na lang gabi na. Siguro kakain naman ako nang wala si Vladimir at hindi nga ako nagkamali. Nasa paligid ko mga utusan sa pamamahay na ito hanggang sa lumingon ako sa kanila. Maaari niyo naman ata akong saluhan, ngunit gaya ng dati, nanindigan si Miss Doris at mga kasamahan niyang katulong. Mag-isa akong kumain at napakalungkot ng ganito. Wala ka na lang ganang bumaba sa hapag at kumain nga mag-isa. Nang maalala kong pinag-usapan namin ni Vladimir nitong nakaraang araw, yung tungkol sa bilang na magiging anak namin. Gusto rin niya na magkaroon ng ingay ang mesang ito. 10 at meron na kaming isa. 9 na lang Vladimir. Kahit paano, nakakain ng maayos dahil yun nga ang naglalaro sa isipan ko. At ang magandang balita na dala ko kanina, na isa sa pamamahay wala pang nakakaalam. Kung nandito si Joy, alam ko hindi ko mapipigil ang bibig niya. Tsak bago pa man makaalam si Vladimir, kung hindi pa yun makakauwi, alam na ng buong pamamahay na ito. Saka baka makarating pa nga sa Old Master Doralte. Bala ko na si Vladimir na lamang ang maghatid niya ng balita sa kanyang ama na nagdadalang tao ako. Bumalik ulit ako sa silid ng makakain. Mananatiling tahimik si Mami tungkol sa'yo, baby. Dapat lang si Daddy ang unang makaalam bago ang lolo. At ang lolo natitiyak ko magiging masaya yun. Si Daddy din ata. Dahil hindi ako sigurado kung matutuwa ba talaga ito. May kumatok. Tuloy po. At si Mrs. Doris at kasamahan nito. Sinisigurado lang nila na nakalak yung bintana saka yung mga terrace. Bago nga umalis Madam Doralte, tawagin niyo lang kami kung mayroon kayong kailangan. Mrs. Doris, gusto kong magbabad ngayon. Maaari niyo po bang ipaghanda ang paliguan? Maliligo muna ako bago matulog. Masusunod Madam Doralte. Maraming salamat. Itinago kong envelope kung nasaan ang resulta sa may mesa ko at naghanda na nga ako upang maligo. Maayos naman na ginawa nilang kanilang trabaho at may pa-jasmine petal pa talaga yung bathtub na hindi naman kalakihan. Kagaya ng jacuzzi na nasa silid ni Vladimir. Hinubad ko ng bathrobe at tuluyan na nga akong bumabad. Napakasarap sa pakiramdam ng tubig. Ang presko at parang niyayakap ako ng pakiramdam na ang lahat sa paligid ko ay nasa ayos at tahimik. Alam kong nasa labas ng banyo sila Mrs. Doris. Hindi pa sila magpapahinga hanggang hindi pa ako nagpapahinga. Ngunit napamulat ako dahil parang may pumasok sa silid ko na hindi ko malinaw narinig kung anong sinabi ng mga katulong. Hanggang sa bumukas ang pinto ng banyo at kaagad na naamoy ko ang kalasingan nito. Napabalikwas ako ng upo sa bathtub at inabot ko ang tuwalya. Lumakas ang tibok ng puso ko dahil si Vladimir nakatayo nga sa pintuan ng banyo. Ito bang nararamdaman ng mga katulong sa tuwing dumarating si Vladimir nang hindi inaasahan? At parang nakainom na naman nga si Vladimir. Nakauwi ka na! Sinabi ko na hindi man lang ako makatitig sa kanya. Tuluyan ko na ding naipulupot sa katawan ko yung tuwalya at kukunin ko na sana ang bathrobe nang humakbang si Vladimir papalapit sa akin. Magbibihis lang ako Vladimir at ang ibig sabihin ko sa aking sinabi, bigyan niya ako ng privacy. Alam ko nakita na niyang buong katawan kong hubad pero hindi pa rin ako ganun kakomportable kahit nga asawa ko pa si Vladimir. Ngunit pinagpatuloy ni Vladimir ang pagpatuloy sa distansya naming dalawa. Kumpirmado na nakainom siya, amoy na amoy at hindi ko nga ito gusto. Napabuntong hininga ako habang ang kamay ko mahigpit na hinahawakan ng tuwalya na nakapulupot sa akin. Umangat ang paningin ko kay Vladimir at sumalubong sa akin ang titig na nakakatakot at matatalim nitong mga mata. May mali ba akong ginawa? Kaya naibaba ko muli ang mukha ko pero naramdaman ko na lamang ang daliri niya sa ilalim ng aking baba at inangat ito. Muli kaming nagkatitigan na dalawa hanggang sa ngumisi siya. Ngisi ng isang demonyong nakikita ko sa mukha niya. Talia, alam kong niloloko mo ko sa simula pa lang. Planado mong lahat ng ito upang tayo magkatuluyan. Kumuha ka ng impormasyon sa Ate Rebecca mo na hindi sapat. Sinungaling ka, manloloko. Bakit Talia? Bakit mo ako pinaglalaroan ng ganito? Nagulat ako sa huli niyang mga sinabi. Halos yung puso ko parang tumalon sa kaba at takot. Lalo niyang diniin ang daliri sa aking baba at nasasaktan na ako. Tinabing ko ng malakas ang kamay niya at tuluyan nga ako nitong nabitawan. Kailangan lang ata ni Vladimir magpahinga. Lasing siya. Lasing ka lang Vladimir. Kung maaari lumabas ka muna at hayaan ako makapagbihis. Kung ayaw mo pa magpahinga, sa labas natin pag-usapan ang sinasabi mo. Magbibihis lang ako.
No, napakasinungaling mo, Talia. Hindi ako bulag para hindi makita na matalino ka. At ginamit mo yan para nga mahulog ako sa'yo. Vladimir, umiling ako sa kanya at humalakhak si Vladimir. Tama ako, hindi ba? Nahulog na ako ng tuluyan sa patibong mo. Vladimir, pag-usapan natin ito ng maayos. Kumalma ka lang, please. Nainabot ko na nga ang kamay niya para nga pakiusapan din na hayaan akong makapagbiyes. Pero kinuha niyang kamay ko at kaagad na sa pilitan niya akong ibinalik sa bathtub. Halos nakainom ako ng tubig dahil naging marahas ang panglugmok ni Vladimir sa akin sa bathtub. Saka lumusong din si Vladimir. Aalis na sana ako nang biglang hinugot nitong kamay ko. At bumalik nga ako sa pagkakaupo sa bathtub. Kailangan mo nga siguro maligo muna, Vladimir. Kaya hayaan mo na ako. At hindi ako magpapatalo sa kanya. Nagkatitigan kaming dalawa na parang isa sa amin ay mamamatay ngayong gabi. Ngunit sa sitwasyon namin, ako dito ang babae at si Vladimir ay lalaki. At malakas siya kumpara sa akin. Hindi niya ako pinakawalan, kundi sa pilitan niya akong niyakap at natigilan ako dahil sa sinabi niya sa akin na parang isang bulong. Alam mo bang nagkakamali ka, Talia, sa ginawa mo? Alam mo bang pagkakamali na magpakasal ka sa akin? Kung akala mong pagpapakasal sa akin ay makukuha mong nais mo, diyan ka nagkakamali. Vladimir, dahil maras na hinubad ni Vladimir ang tuwalyang nakapulupot sa akin na mahigpit ko sanang hinahawakan. Tinapon niya yun kung saan at naramdaman ko na lamang inangkinan nito ang aking labi at naging malilikot ang mga kamay niya. Halos gusto nitong makuha lahat ng aking hininga dahil sa maras niyang paghalik sa akin. Napapatulak ako sa kanya at pilit na pinipigilan ang mga kamay nito. Ngunit ang tubig sa bathtub parang kakampi niya na kapag hindi ko siya hahayaan sa ginagawa niya, ako ang malulunod. Vladimir, buntis ako. Please lang. Naiiyak ko sa ginagawa niya. Hanggang sa habang hinalikan niya ako, inisa-isa na nga niya ang butones ng kanyang damit. Nang mahubad niya na yon, muli niya ako niyakap. Inari na parang kanyang aking katawan. Tangna, Talia, bulong niya sa aking tenga. Hanggang sa nagpalamon na nga ako sa kagustuhan niyang mangyari sa aming dalawa. Nang makaraos siya, nakatitig ito sa aking mga mata at tuluyan ng umalpas sa bathtub. Naiwan ako na maraming bakas ang iniwan niya sa aking katawan. Namumula ang lahat ng kinagat niya sa aking katawan na sobrang nga nagigigil sa akin. Inabot ko ang tuwalyang nasa malapit lamang sa akin, ngunit may kamay na pumigil. Pagangat ko, mukha niya ulit ang sumalubong sa akin. Hindi pa tayo tapos, Talia. Pero hindi na ako nakapagsalita dahil kaagad ako nitong binuhat at tumutulo sa sahig ang tubig na nanggaling sa basa kong katawan habang siya nakasuot na nga ng bathrobe. Binagsak niya ako sa may sofa at siniil ulit ng halik. Nagpupumiglas ngunit gaya ng dati. Walang-wala ang katawan ko sa matipunong katawan ni Vladimir. Parang kulang pang binigay niyang marka sa aking katawan upang lapain ako nito ng gusto. Masakit, mahapdi at higit sa lahat parang gumaganti siya sa akin. Hindi ko alam ang ginawa kong kasalanan upang gawin niya ito sa akin. Hanggang sa muli niyang ipinasok sa akin ang kanyang pagkalalaki. At kagaya ng kanina, maras nga niya akong inangkin. Naramdaman kong madiin niyang kagat sa aking leeg at sumisigaw na ako sa sakit. Pero hindi niya ako binitawan at habang ginagawa niya yun, nangihina ng katawan ko at tuluyan ko nang isinara ang aking mga mata na hindi ko man lamang alam kung kailan siya tumigil. Kinabukasan, kaluskos ang dahilan kung bakit ako nagising. Masakit ang aking katawan at ramdam na ramdam ko yun. Pikit matang bumangon na nakaupo ako, saka pinakiramdaman ng sakit ng aking ulo. Hanggang sa bigla akong masusuka at napigilan ko yun. Ngunit sa pangalawang beses bumangon na ako, tumakbo na nga sa loob ng banyo at nagsuka. Kaagad na pinagpawisan ng malamig ang bukong katawan. Saka nang tumitig ako sa salamin, nakuha kaagad ng pansin ko mapupulang bakas ng sipsip at kinagat ni Vladimir sa aking leeg. Naka-sleeping robe ako, takot man akong buksan yun, pero nang magawa ko, pinagfestahan ako ng husto ni Vladimir kagabi. Napangisi na lamang ako sa inis. Buntis ako at yun ang kailangan niyang malaman. Sasabihin ko ba sa kanya kung ganitong ginawa niya sa akin kagabi? Lasing siya. At bakit? May problema ba sa kumpanya at lahat ng frustration niya sa akin na naman binuhos? Lumabas ako ng banyo at kaagad na may humila sa akin at patapon akong napahiga sa kama. Vladimir! Angal ko na sa kanya. Sa tingin mo hindi ako nasasaktan sa ginagawa mo? Pero ngumisi lamang siya sa akin. Nakabihis na ito, tanda na namang pumasok sa kumpanya niya. Hinigpitan niyang tahi niya saka lumapit sa akin.
Kaagad na itinaas ng daliri niya ang aking baba at nagkatitigan kaming dalawa. Hindi naman ako nagpatalo. Sa pagkakaalam ko kasi wala naman akong ginawang mali para gawin niya ito sa akin. Lumalaban ang titig mo, Talia, sa akin. Sabihin mo, anong kasalanan ko para gawin mo ito sa akin? Hetong ginusto mo, hindi ba, Talia? Ang magpakasal sa akin at gawing komplikado ang buhay ko. Gigil at madi ang hawak niya sa aking baba at inis kong inalis ang kamay niya. Kung tungkol ito sa pakikipaghiwalay mo sa akin, ihanda mo ng papeles at pipirma ako para patunayan sa'yo na hindi ko gusto ang makasal sa'yo. Hindi ko inintensyon. Sinungaling. Kaya kong patunayan niya, Vladimir. At ngumiti ako ng pilit sa kanya. Ihanda mo ng papeles at pipirmahan ko. Yan naman talaga solusyon para hindi maging komplikadong mundo mo, hindi ba? I see. Nagiging palaban ka na, Talia. Pero huli na ang lahat. Nagpakasal ka sa akin at hindi ko hayaan na maghiwalay tayong dalawa. Hindi langit ang mapapala mo sa akin kung hindi impyerno. Hanggang kamatayan yan ang magiging mundo mo sa akin. Nakakapanghinang marinig yun, ngunit ngumiti pa rin ako sa kanya. Saka inayos ang aking sarili sa pagkakaupo sa kama. Paano si Ate Rebecca? Hindi kumpanyang dahilan kung bakit frustrated ka, kung hindi si Ate Rebecca. Kung gusto mo siyang makasama, edi hiwalayan mo ako. Maging totoo kayo sa sarili niyo at huwag niyo akong damayin dahil hindi ko ginusto na gawin mong impyernong buhay ko. Makipaghiwalay ka sa akin. Anong dahilan at palaban ka, Talia? Dahil ba sa Kuya Simon mo? Si Simon ba nagkakagusto sa kanyang ampon na kapatid? Sige, dahil yan ang dahilan mo upang lumaban sa akin, ako mismo magpapalayas kay Simon sa mundong meron siya. Mawawala ang lahat sa kanya. Vladimir! Ngumisi sa akin na para nakita niyang takot sa aking mga mata. Huwag mong idadamay si Kuya Simon dito. Wala siyang ginawang masama. Ano ba talagang problema? Halos 1 linggo ako naghintay sa'yo dito. Hindi ako lumabas at kahapon lang dahil kailangan. Nangangati ang pagkababae kaya lumabas ka kahapon upang makipagkita kay Simon? Hindi ako nakipagkita kay Simon. Pinagbantaan ng Old Master Doral ng pamilyang Montejo na walang dapat lumapit sa akin. Alam mo pala, bakit malalaman ko kahapon na nakipagkita ka sa kanya? At alam mo ba, Talia, yun ang dahilan ng biglaang pag-uwi ko. Seryosong-seryoso si Vladimir at nakikita yun sa kanyang mga mata. Hindi na lamang ako nakapagsalita sa sinabi niya. Bullshit, Talia! Hinihintay mo ba ng Old Master Dorate mismo makaalam na meron kayong relasyon ni Simon? Paanong meron kami relasyon ni Simon? Sino may sabi niya sa'yo? Si Ate Rebecca? So, gusto mong maging sinungaling si Rebecca sa aking paningin? Hindi, dahil hindi naman kami nagkita kahapon ni Kuya Simon at wala kaming special na relasyon. Tinutulungan lang naman niya ako na hanapin ang biological family ko. Sana maunawaan mo. Nadismayado nga ako sa simula ng araw ko. Tama bang sabihin ko kay Vladimir ngayon ang kalagayan ko? Sa tingin ko hindi ngayon ang oras na yun. Kung sa tingin mo mali ang ginagawa kong pagtanggap ng tulong ni Kuya Simon, ako na lang ang iiwas sa kanya. Nabahagya ko siyang itinulak at tumayo na nga ako. Saan mo ba gustong mag-almusal? Dito o sa bahay ng mga Montejo? Pero ang sagot niya muli ako nitong hinatak at pinahiga ulit sa kama. Sa kanya ipinatong sa magkabilang tagiliran ng ulo ko ang kamay niya. Isang tuhod nito nasa gitna ng binti ko at muli sana niya akong hahalikan ng sinalubungan ng kamay kong labi niya. Masusuka ako at tuluyan na siyang tinulak at babangon na sana ako nang pigilan ako nito. Kaya bigla nga ako nasuka sa kanyang damit. Nagkatitigan kaming dalawa. Iyan ang makuha niya. Maaga pa pero may teamwork na kami ng baby ko. Traidor na umiti ako sa kanya habang hindi siya makapagsalita. Tuluyan na akong bumangon at pumunta nga ulit sa banyo upang magmumug at hilamos. Ang sakit ng ulo ko at morning sickness ko. Dinaragdagan pa ni Vladimir. Kailangan ko lang ata siyang gawan ng pang-alis ng hangover niya. At kapag nahimasmasan na siya, siguradong malalaman na niyang ginagawa niya. Paglabas ko ulit ng banyo, yung suit niya hinubad na niya ito at ang puting long sleeve ang kanyang itinira. Nakaupo ito sa sofa at nakapikit ang mga mata. Ganyan nga, Vladimir, kumalma ka lang. Ipaghahanda kita ng tsaa. Pang-alis ng hangover mo. Daan ko sa kanya, ngunit kumilos ito at may kinuhang kahon sa may mesa at binato ito sa harapan ko. Tumayo ito sa pagkakaupot mga mata niya, ganun pa rin lumiliyab. Inumin mo yan, Talia. Kailangan na kailangan mo yan. Kaagad na bumaling ang paningin ko sa maliit na kahon na binato niya sa akin na nasa sahig. 4 na kahon at halos manghina ako kung anong nababasa ko. Lumaki ako sa pamilya ng mga doktor, kaya ang gamot na yun hindi bago sa akin. Kahon ng contraceptive pill. Anong ibig niya sabihin nito? Vladimir, matalino ka para malaman mo kung anong ibig sabihin yan. Inumin mo yan, Talia, araw-araw.
Sa kanya binato pang natitirang kahon sa mesa. Hindi ako makapaniwala. Para saan pa't iinumin ko yon? Buntis na ako at ang ibig lang sabihin nito, ayaw ni Vladimir na mabuntis ako? Napailing ako. Ang sagot mo yan, Talia, hindi ko gusto. Umayos ka, iinumin mo mga yan. Hindi. Sure, kung yan ang gusto mong may mangyaring malala sa'yo, Vladimir. Ngumisito sa akin at tuluyan nang lumabas ng silid na wala man lang sinabi. Nanghinang tuhod ko upang mapaupo ako. Hindi ako makapaniwala kung ano nasa harapan ko at bakit nais ni Vladimir na painumin ang gamot na ito sa akin. Naalala ko tuloy yung sinabi niya nitong nakaraang araw. Nais niyang magkaanak, hindi ba? Tapos yung masasayang ngiti ng Old Master Doralte sa tuwing alam nito na may nangyayari sa amin, nakakadurog ng puso. Kung ito ang nais na painumin sa akin ni Vladimir ngayon, mas gugustuhin ko pa atang inumin ng pampagana sa kama na pil kaysa nga sa gamot na ito. Napailing ako. Ano ang dahilan ni Vladimir para gawin ito sa akin? Si Ate Rebecca, yun naman pala, hindi na niya ito kailangang gawin sa akin. Handa naman akong pumirma in case na gusto ni Vladimir sa akin makipaghiwalay. Instead ng divorce agreement, bakit contraceptive ang binigay niya sa akin? Kailangan ko na bang kabahan? Hindi nais ni Vladimir na mabuntis ako. Ngunit hindi ko ito iinumin. May kumatok. At alam kong isa ito sa mga katulong. Kaagad kong tinago sa drawer ang mga gamot at pasok! Si Mrs. Doris kasama 3 katulong. Agad namang kumilos upang maglinis at ayusin ang silid ko. Ngunit, Madam Doralte, naghihintay sa ibaba si Master Vladimir at tinaasahan kanyang makasalo sa agahan. Bababa na po ako. Naitinago ko nga sa matandang babaeng mapait na mukhang dapat lang walang makakita kahit sino man. Pero nang pumasok ako sa walk-in closet na meron ng silid kong ito, hindi ko na napigilan ng umiyak. Napahaplos ako sa tiyan ko na meron na ngang nabubuhay. Buhay na ginawa namin ni Vladimir. Saka nga bumalik sa aking alaalang sinabi ni Vladimir na nagkamali ako magpakasal sa kanya at impyernong buhay ang ibibigay niya sa akin. Bakit? Bakit biglang nagbago ang lahat? Nitong nakalipas na 1 linggo, maayos naman kaming dalawa ni Vladimir. Pero bakit ngayon bigla na lang? Natigilan ako. Kailangan ko na bang maniwala sa usap-usapan na nitong nakaraang linggo? Ang kasama parati ni Vladimir si Ate Rebecca? Hindi yun imposible. Si Ate Rebecca ang kailangan kong makausap at itigil niyang paninira sa akin. Handa naman akong pumirma kung gusto ni Vladimir makipaghiwalay sa akin upang makasama siya. Hindi nila kailangan gawin sa akin, hindi. Huwag na nila akong unti-untiin. Kung nilaso na ni Ate Rebecca ang isipan ni Vladimir, edi magsama na silang dalawa. Huwag na nilang patagalin ito. Dahil ang batang dinadala ko ngayon, mas priority ko ng protektahan ito. Ano nga kaya ang nangyari sa biglaang pagbabago ni Vladimir kay Talia? Ito na kayang simula ng masalimut na buhay ni Talia sa piling ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.